may sinasabi po dito na ito daw pong si Libiste, di umano sinusuhulan mga kababayan. Diba, wait lang, tanggalin, isunod lang natin to. So pag-usapan muna natin mga kababayan, ito daw pong sikreto ng sistema, ng budget insertion na kung saan ibinunyag daw po nito daw pong nitong si Leandro Libiste, mga kababayan. So ito pag-usapan po natin. Samantala, binuking ni Batangas Representative Leandro Leviste ang sistema po ng insertions sa National Expenditure Program ng bawat congressman na nagkakahalaga po ng 150 million pesos dito po sa 2026 National Budget. Vic Sumintak sa balita. Hindi ako sinungaling. Nagpasabog ng panibagong bomba si Batangas Representative Leandro Leviste sa sikretong sistema ng budget insertions ng bawat district representative kasama ang mga party list groups. Sinabi ni Leviste na lingid sa kaalaman ng publiko sa umpisa pa lamang ng pagbuo ng proposed national budget sa Kasi ang pagkakaalam ko mga kababayan, napakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Ang pagkakaalam ko po kasi kada taon yung mga party list yung mga party list po dito sa ating bansa, may mga kanya-kanya pong budget yan. Ang pagkakaalam ko parang 150 million ata ang budget ng isang party list kada taon. Ano po, para dun sa kanilang mga constituent. Katulad na lamang po mga kababayan, kapag may target silang ipagawa, or di kaya naman mga kababayan, may target silang proyekto na mapapakinabangan ng mga kababayang Pilipino po natin. Anyway, ituloy pa natin. Pamamagitan ng National Expenditure Program, mayroon ng insertions ang bawat kongresista. Ayon kay Leviste, bago buuin ng Malacanang sa pamamagitan ng Department of Budget and Management o DBM, ang National Expenditure Program o NEP na isusumite sa Kongreso na siyang proposed national budget kada taon, nagbibigay na ng budget insertions ang bawat kongresista. Inihayag ni Leviste itong 2026 proposed national budget na nagkakahalaga ng 6.793 trillion pesos na nakatakdang ratipikahan sa Lunes, December 29, 2025. Ang Bicameral Conference Committee report ay nasingitan na ito ng tig 150 million pesos na pet projects sa ilalim ng pondo ng Department of Public Works and Highways o DPWH ng bawat congressional district representative kasama ang mga party list groups. This is a Viber group chat. June 10, before the NEP was submitted. Good afternoon. Chiefs, please be reminded of the submission of hard and soft projects for fiscal year 2026. Official email address for submission of regular BIP. appropriationscommittee.committee@house.gov.ph. 150M infra for district rep, 160M infra for party list rep, 30M soft for district and party list rep. Please email in Excel file and with attached e-signature. And on the right are the forms that are filled up. To a normal person, this is totally expected that people insert projects into the NEP. Bakit hindi niya pangalanan kung kanino yon papasok mga kababayan? But, as I played a while ago, the claim is that hindi nagsasubmit ang congressman sa NEP. Kaya, gusto ko lang pong linawin, hindi ako sinungaling. Ang magsasabi na ang congressman ay hindi nag-i-insert ng project sa NEP pa lang bago pa ang GAB ang nagsisinungaling. May at least 150 million pesos DPWH budget insertion para sa bawat congressman. Dahil dito, hinamon ni Leviste ang kanyang mga kapwa kongresista na ilahad sa publiko kung saan gagamitin ang ipinasok sa National Expenditure Program na tig 150 million pesos para maging totoong transparent at walang itinatago sa 2026 proposed national budget. Ang House, pati ang DPWH ay may datos sa request ng bawat isa. At kung ano man ang lumalabas sa NEP na nanggaling sa kanila. Kaya ang punto ko lang po, huwag natin i-deny na may mga projects sa NEP na sinubmit ng mga congressman. Gusto kong malaman ng publiko sana ano yung 150M na sinubmit ng bawat miyembro ng Kongreso. Kung gusto ng DPWH maging transparent tayo sa 2026 budget, ilabas lang nila. Tama, wag yung cherry pick. Ilabas na lang yung sinubmit ng mga projects ng bawat miyembro. Ibinunyag ni Leviste na matagal ng kalakaran sa budgeting system ang ginagawang pagsusumite ng budget request ng bawat kongresista bago buuin ang National Expenditure Program ng Malacanang. Inamin ni Leviste na natuklasan niya ang sekretong ito nung mapasa kamay niya ang Cabral Files na mula kay dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral kung saan ipinasok ang terminong allocables sa budgeting system ng gobyerno. Ayon sa mga files na ito,
401.3 billion ang allocable budget sa taong 2025. Diba sinasabi niya mga kababayan, ibinigay daw po sa kanya yan ni Jose Cabral. And then parang sinasabi pa niya mga kababayan na tumawag daw sa kanya si Secretary Vince Dizon at pinabibigay sa kanya yung mga files. So ngayon, may nakita po tayong post mga kababayan na may nakalakip na screenshot. Sabi po dito ni Papa Vince, eto yan yan. Papa Vince, sabi po dito mga kababayan, eto daw, kaya hindi ko magets si Boy Kupal. Meron siyang hawak na file. Buong bansa ang nakakaalam dahil siya din naman ang nagpa-presscon. Tapos biglang sasabihin niya na bawal daw po ilabas. Kung bawal ilabas, edi sana sa una pa lang dapat tumahimik ka na lang. Bakit mo yan kinuha kung hindi mo din ilalabas? Ano ang sense? Tapos sabi mo tumawag si Sec Vince kay Jose Cabral para ibigay sa'yo yung file. Bakit sa'yo ibibigay? Pwede naman kay Secretary Vince mismo ang kumuha dahil siya ang head ng DPWH o kay Remulla dahil siya ang iimbestigahan niyan or sa ICI or kay PBBM mismo. Bakit sa'yo? Sino ka ba? Yan yung tanong mga kababayan kay Libiste kasi nakakapagtaka nga naman ang daming pwedeng pagbigyan na talagang totoo na makakapaglathala niyan at makakapaglabas niyan. Bakit nga naman dito pa napapunta yung mga dokumento kay Leandro Libiste? So sabi pa dito, anong power mo bukod sa pagiging kupal? 'Di ba? It does make sense kung bakit kailangang involved ka lagi. Yung sinabi niya mga kababayan ni Leandro Libiste na kapag may nangyari sa kanya o binawian siya ng buhay, nagbilin ako na ilabas to. PI, ilabas mo na habang buhay ka pa. Di tapos ang problema mo, sabi pa dito, kupal ka, 3 buwan na sa'yo yung file. Drama pang minumura mga kababayan si Leandro Libiste. Ilabas mo yung file. Leandro Libiste, alam mo, hindi tanga ang taong bayan. The reason why you implicated Sec Vince na pinipilit mong alam niya at may permisyo ka galing sa kanya is because what you did is illegal. It's a crime, obstruction of justice. Kinuha mong ebidensya sa isang kaso na wala ka namang authority at nakakaapekto sa ginawang investigasyon mga kababayan. Ngayon, yung file na yan, wala nang kwenta. Bakit mga kababayan? Dahil 3 buwan na nakay Libiste po yan. Hindi natin alam kung inedit mo ba yan. Wala na din si Sec Cabral to verify it kung totoo man yung mga dokumento mga kababayan o hindi na. Sabi pa dito, pansinin mo, kahit si Mike Defensor Marcoleta Amy Marcos, nagigil, hindi interesado mga kababayan sa file na sinasabi ni Congressman Leandro Libiste. Sabi pa dito, sa totoo lang, ito iniisip ko. Kinuha mo yung file para mapasunod si Sec Cabral para maging tau-tauhan mo si Sec Cabral at masunod yung gusto mong naratibo. Kaso, wala na siya. Dahil nga mga kababayan, namayapa na siya. Wala ka ng laruan, wala ka ng tao na magagamit. Ngayon, you're afraid to play it alone. Kaya pinipilit mong sinasali si Sec Vince. Baka nga ikaw pa ang isa sa dahilan bakit nawala si Jose Cabral dahil sa sobrang kakupalan mo. Papansin ka kasi masyado kupal. O yan yung sabi mga kababayan kay kay Leandro Libiste. Bakit ba naman hindi sasabihin ng taong bayan kay Leandro Libiste yan? Ito basahin po natin. Ito mga screenshot mga kababayan ng interview ni Secretary Vince Dizon sa GMA mga kababayan kasi di natin pwedeng i-play yung video, baka makapiright tayo. So sabi dito mga kababayan, eto daw. Sabi ni Secretary Vince, nagpilit siyang kumuha ng mga files at ginamit pa niya yung computer ng isang staff. Lahat ito ay kinikwento sa akin ni Jose Cabral nung nangyari at pinipilit niyang mag-save ng mga files sa kanyang flash drive galing doon sa computer ng isang staff. Yon ang nangyayari noong Setyembre mga kababayan. Ibig sabihin, totoo nga, yung binasa natin na article mga kababayan na talagang sa pilitan na kinuha yung ebidensya ni Congressman Leandro Libiste. Nabash pa ako nun.
Sa totoo lang mga kababayan, nabash pa ako nun. Nung pinag-usapan natin yan. Pero since ngayon lumalabas na yung totoo, talagang pinilit ngang kuhanin yung ebidensya mga kababayan. O sabi pa dito, eto pa daw for the record, wala akong ino-authenticate na dokumento na hawak ni Kong dahil wala akong hindi ko nakikita kung anong sinasabi niyang dokumento. So paano ko ma-authenticate yon? Sabi po ni Secretary Vince. Eto pa mga kababayan, GMA Integrated News, was he throwing his weight around? Parang pinipilit niya yung mga staff. Yun yung tanong mga kababayan Sabi daw ni Secretary Vince, yes, that was the impression I got. Yan daw yung expression na nakuha niya dun sa mga staff ni Jose Cabral nung tinanong daw kung pinipilit ba sila ni Leandro Libiste na kuhanin yung ebidensya mga kababayan. At ang sagot ng mga staff, base sa expression o impression ng muka ng mga staff mga kababayan, talagang ganun nga yung ginawa. Pinilit nga na kuhanin ni Leandro Libiste mga kababayan yung ebidensya at pinatagal niya pa ng 3 buwan sa kanya mga kamay. At ngayon, natatakot siya mga kababayan na ilabas mag-isa yan kasi nga pwede siyang masampahan ng kaso po dyan na obstruction of justice dahil sa pangingialam niya sa ebidensya na ngayon ay wala ng halaga. Kasi nga mga kababayan, 3 buwan niyang pinanatili sa kanya mga kamay po yan. Ngayon, balik tayo dito sa issue mga kababayan dahil nga kung titingnan nyo, di ba, syempre, sinabi na ni Secretary Vince na nagpilit siyang kumuha ng mga files. Ayan sabi dito, nagpilit siyang kumuha ng mga files at ginamit pa niya yung computer ng isang staff. Lahat ito kinikwento daw ni Jose Cabral mga kababayan nung nangyayari at pinipilit niyang mag-save ng mga files sa kanyang flash drive galing doon sa computer ng staff or ng isang staff. Yon ang nangyari noong September 4 siguro mga kababayan noong mga panahong kinukuha niya yung ebidensya sa opisina po ni Jose Cabral. So ngayon, nung pumutok na yan mga kababayan, may inilabas na video, ito pong may sinasabi, ito pong si Congressman Leandro Libiste na siya daw po ay sinusuhulan mga kababayan. Kasi sabi po dito, Libiste ibinunyag na may DPWH official daw na nagtangkang manuhol para questionin ang budget daw po nito mga kababayan. Kayo, maniniwala ba kayo na isang bilyonaryong or pinakabata o isa sa pinakabatang bilyonaryo susuhulan ng ganun-ganun na lang ng tauhan ng DPWH pagkatapos questionin ni Secretary Vince Dizon yung pagkakapunta ng mga file sa kanya na mismong nanggaling kay Jose Cabral na pinilit sila yung kanyang staff na isave mga kababayan o pinilit niyang agawin yung computer ng isang staff para ma-save yung ebidensya. Tapos ngayon ang masama na DPWH na. So ngayon ito, maniniwala kayo na sinuhulan siya? Diba ito, play natin. May nag-alok daw kay Batangas, 1st District Representative Leandro Leviste na dagdagan ng bilyong pisong pondo ang classrooms ng kanyang distrito. Ang kapalit, huwag lang daw siyang magsalita tungkol dito. Bukod dyan, may nilinaw din ang kongresista sa inilabas na dokumento ng DPWH. Para sa ibang detalye, nasa linya ng telepono si Marian Enriquez. Marian, sino at paano daw ba ginawa itong pag-aalok kay Congressman Leviste? Yes, Ruth, bago nga yan, kanina sa isang press con, sinabi niya na nanindigan itong si Batangas Representative Leandro Leviste na totoo yung dokumentong inilabas niya sa social media. Ito raw yung mga dokumentong iniwan umano ng yumaong DPWH Undersecretary na si Catalina Cabral. Paglilinaw rin niya, walang irregular per se sa mga inilabas niyang datos mula sa DPWH. Para sa kongresista, nakababahala at kasi maliwanag nagsumbong, nagkwento si Jose Cabral kay Secretary Vince Dizon at sinabi daw ni Jose Cabral mga kababayan kay Secretary Vince Dizon na nagpunta sa kanyang opisina si Leandro Leviste and then sa pilitang kinuha yung ebidensya gamit po yung computer ng staff ni Jose Cabral mga kababayan. So ganun po katindi yung ginawa and then nung nakuha na yung mga ebidensya mga kababayan, pinatagal ni Leandro Leviste ng 3 buwan sa kanya mga kamay. Ano po ginawa niya doon? Baka na-focus na, tayo nagtatanong lang naman. Dapat busisiin ng Independent Commission for Infrastructure at Ombudsman
ang prioritization o kung magkano ang halagang inilalaan na project sa kada distrito. Diyan niya, dapat may equation. Kapansin-pansin daw kasi na may maliliit na distrito pero malaki yung nakukuhang infra projects. Pero meron din malalaking distrito pero maliit nga lang yung nakukuhang alokasyon. Pakinggan natin itong pahayag ni Batangas Representative Leandro Leviste. What are the anomalies in this list? It is the basis for the ICI and the Ombudsman to connect proponents to projects and investigate if there are transactions that result in the budget insertion turning into a contract awarded to a contractor. Paglilinaw lang, Ruth, hindi nangangahulugan na ang mga kongresistang nakalista sa nasabing dokumento ay sangkot sa anomalya. Dahil mandato naman daw ng mga kongresista na magpanukala ng mga proyekto sa kanilang distrito. Nilinaw din ni Congressman Leviste na hindi para sa mga proponents ang budget na ito, kundi para sa mga proyekto. Sinabi ni Leviste na may mga miyembro rin ng gabinete na nasa Cabral Files at nagpropose ng mga proyekto. Ang palasyo naman, sasagot lang daw sa mga dokumentong authenticated ng DPWH. Pero kung hindi ito beberipikahin ng ahensya, chismis lang daw ito. Tama! Nasa inilabas na dokumento na ikwento ni Leviste, nasa kasagsagan. Kasi maliwanag naman po yung sinabi ni Secretary Vince Dizon. Paano nga naman mga kababayan niya i-authenticate yung yung mga dokumentong hawak ni Congressman Leandro Leviste, kung yun po ay bukod sa sapilitan niyang kinuha, hindi pa niya nakikita, mga kababayan, hindi pa po nakikita ni Secretary Vince Dizon. At ngayon, maliwanag din naman na kaya niya kinakaladkad yung pangalan ni Secretary Vince Dizon kasi gusto niya, mga kababayang, mapatunay na totoo yung kanyang aligasyon. Kasi siya yung siya po yung nag-aakusa. Natural, kailangan niyang patunayan yung kanyang mga aligasyon. Ngayon, paano niya patutunayan kung hindi pa nga nasisertifika, mga kababayan, o na-authenticate yung mga dokumentong hawak niya? Kasi sapilitan nga po niyang kinuha. Anyway, ituloy pa natin. Sa ganung kanyang press con sa Kamara Parang anong nangyari dito, sumunod lang siya sa hakbang ni Kiko Barsagay, yung kanyang best friend. noon pang Oktubre, may tumawag sa kanyang high-ranking official mula sa DPWH. Hindi niya yan pinangalanan, pero ibinunyag niya kanina na inalok daw siya na dadagdagan nga yung kanyang pondo para sa classroom sa kanyang distrito. Ang kapalit, wag lang daw siya magsalita. Hindi daw siya pumayag, pero sa kabila niyan, nadagdagan pa rin daw yung kanyang pondo o yung budget nga sa aabot daw sa higit 2 bilyong piso. Pero nang matanong kung hindi ba bribery itong maituturing, ito ang sagot ni Congressman Leviste. I've been arguing we should redo the whole DPWH budget system at tinawagan ako para sabihin yung para sa distrito ko, ibibigay nila. Huwag ko lang guluhin yung DPWH budget system sa buong bansa. And then what did you do po, sir? Did you give in? Isn't that a bribe? Exactly, and that's why tuloy-tuloy akong nagka-question pa sa DPWH budget system sa buong bansa. At yung matatamaan dito, yung mga lugar na maraming parking ng mga contractors. Yan mo na ang latest sa Kamara. Balik sa'yo, Ruth. Since ngayon nga, mga kababayan, makikita nyo na syempre tumagal ng 3 buwan sa kanya yung mga ebidensya. At ayon sa ibang mga kababayan Pilipino po natin, lalo na yung mga expert, na hindi na daw alam kung yan ba in-edit na hocus-pocus na. At yung iba, nakikita ng iba nating kababayan Pilipino natin dito sa ginagawa ni Congressman Leandro Leviste, for exposure na lamang po. Ibig sabihin, pagpapa-epal na lang, mga kababayan, o chismis na lang sa social media yung ginagawa po niya. Kasi masyado po siyang nag-i-enjoy sa atensyon na nakukuha niya sa taong bayan. So ngayon, mga kababayan, ito po yung tingin ng isang UP Political Science, mga kababayan, nito pong ni Prof. Franco patungkol po dito sa ginagawa ni Leviste. Kasi sabi po dito sa News 5, Representative Leviste masyadong nagmamadali para sa exposure sa media. Ayon po sa isang political analyst, mga kababayan, na taga-UP o UP professor. So ito, i-play po natin. Kasi naiintindihan ko kasi syempre in a 24-hour media cycle, di ba? Pag may magsasalitang politiko, let's cover it. Pero dating kasi hindi nagiging genuine. Kasi parang he is aiming for probably a higher position. Bakit niya gusto gano'n ng
media attention na halos araw-araw. Pero he runs the risk of yung parang overexposure na matuturn off na yung mga tao sa kanya. Nakaka-turn off na nga mga kababayan sa totoo lang. Kasi una pa lang mapapaisip na kayo. Nakuha niya nung September 4 yung mga dokumento, bakit hindi niya agad inilabas? Diba bakit hindi niya, bakit hindi niya agad isinapubliko? Di sana tapos na yung problema niya. Because it doesn't come across, yung optics sometimes doesn't come across as genuine. If you know what I mean. Yun yung Tsaka mambabatas ka pero parang nagiging what you call this? Nagiging parang marites na yung Content diba? creator. Parang yun. So, hindi niya alam. So, I don't know. Hindi mag-vlog na lang siya siguro. Pero, i-cover din naman yun. Pero, Yeah. I don't know. Diba? Hindi ko nga maintindihan din. Masyadong nagmamadali para may malagay sa balita. Pero, meron kang tatapakang mga tao. Di ba mga kababayan, ang tingin na nung iba mga political analysts, kaya hindi na nga sinasakyan nung iba eh. Kasi nga mga kababayan, chismis na yung ginagawa ni Congressman Leandro Leviste. Baka nga mamaya, kapag lumalim pa yung investigasyon sa nangyari kay Jose Cabral, baka nga mamaya lumabas na siya pala yung isa sa lambraso doon. Kaya napilita na magsarili mga kababayan, di ba? Kasi masyado na ata niyang napipwersa na magbigay pa ng iba pa mga dokumento. Diba mga kababayan, yan po yung nakikita ko dyan. So ngayon, kung titingnan nyo po yung sinasabi ng iba mga political analysts na talagang masyadong marites na yung dating na atat sa exposure sa interview ng mga media. Ito daw pong si Congressman Leandro Leviste. Pero kung kayong tatanungin mga kababayan sa inyong palagay, ito po kaya ay malapit ng sumunod sa yapak ng kanyang best friend na si Kiko Barsaga, na nung una naging gahaman din sa exposure mga kababayan hanggang sa hanggang sa na-suspend etong si Kiko Barsaga. So ngayon, malaki din ang posibilidad na baka mapatulad din mga kababayan ito pong si Congressman Leandro Leviste kapag masyado niya pong pinairal yung pagiging pagiging gahaman niya sa exposure sa media, pagiging gahaman sa atensyon ng taong bayan kasi hindi na po talaga natutuwa ang taong bayan sa ginagawa niya. Yung mga ginagawa niyang yan, natuturn off na eh. Diba natuturn off na ang taong bayan kasi nga naman September 4, napapunta sa kanya yung dokumento pero ano po ginawa niya? Saglip na ilabas niya mga kababayan, ang ginawa po niya talagang itinago niya ng 3 buwan. So kayo, mga kababayan, ano po ang masasabi ninyo hingil po dito sa pinaggagawa ni Congressman Leandro Leviste? Tama pa ba yung kanyang ginagawa? Comment below na lamang po kung ano pong comment at opinion po ninyo. Hingil po dyan